Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta naman ang bawat isa? Nagagalak akong malaman na maayos kayong lahat. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, Binibining Batigas, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Maraming salamat, Binibining Batigas. Okay, class, maaari bang pakiayos ng inyong mga upuan at pakipulot na din ng mga dumi na nasa inyong paligid bago kayo maupo? Maraming salamat. Kalihim, maaari mo bang itala kung may liban sa klase ngayong araw? Okay, maraming salamat. Bago ang lahat, nais kong bigyan ninyo ng pansin ang ating panuntunan sa klase. Maaari bang basahin ninyo ito ng sabay-sabay? Mainam at nagkakaunawaan tayo. Bago tayo dumako sa ating talakayan, balikan muna natin ang ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ano nga po ulit yung tinalakay natin noong nakaraang linggo? Magaling! Ano-ano nga ang mga iyon? Mahusay! Ano naman ang halimbawa ng tekstong informatibo? Magaling! Ano naman ang dalawang uri ng tekstong deskriptibo? Mahusay! Ano naman ang tatlong elemento ng tekstong persuasibo ayon kay Aristotle? Magaling! Ano naman ang layunin ng tekstong procedural? Magaling! Ano naman ang layunin ng tekstong argumentatibo? Mahusay! Batid kong nakinig at natuto talaga kayo sa ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ngayon ay dumako na tayo sa pagtuklas ng ating magiging layunin sa talakayang ito na kinakailangan ninyong matamo sa pagtatapos ng ating talakayan. Maaari nyo bang itong basahin ng sabay-sabay? Okay, maraming salamat. Sa ating unang gawain, nais kong humanap kayo ng inyong makakaparehas at ilarawan nyo sila. Maaari sa paraang literal o malikahin. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang maghanda. Okay, class, handa na po ba ang lahat? Mainam. Sige po, mauna kayo, Binibining Florencio at Binibining Cornelio. Mahusay, Binibining Florencio at Binibining Cornelio. Magpatuloy po tayo. Mahusay, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon pa lang ay nakikita ko na magiging mahusay pa kayo sa ating susunod na mga talakayan. Ngayon naman, class, nagbabasa po ba kayo ng maikling kwento at nobela? Mainam naman at nagbabasa kayo. Ngayon, sa akdang inyong nabasa, sinong karakter ang pumukaw sa inyong damdamin? Ilarawan nyo sila. Binibining Padayaw? Sige po, ibahagi mo po sa klase ang karakter na pumukaw sa iyong damdamin. Ayan, maraming salamat, Binibining Padayaw, sa iyong pagbabahagi. Sa ating pong pagbabasa sa isang akda, hindi po natin maiiwasan na mapukaw ang ating atensyon kapag ang karakter ay mayroong paninindigan at may taglay na tapang at lakas ng loob. Okay, ngayon naman po, tumungo tayo sa akdang Ibong Adarna. Alam naman po ng lahat ang akdang ito, hindi ba? Nakapagbasa na po ba kayo ng ilan sa mga bahagi nito? Tama po ba? Magaling! Ngayon po, sa akdang Ibong Adarna, ano ang una ninyong naging impresyon sa isa sa mga tauhan sa akda? Ibahagi niyo po ito sa klase. Binibining Lapus? Sige po, ibahagi mo po sa klase ang iyong impresyon sa isa sa mga tauhan sa akda. Mahusay, Binibining Lapus. Si Don Juan, bagaman ay bunso sa 3 magkakapatid, siya ay nagpakita ng pagiging huwaran na karakter. Yan. Ngayon naman po ay magkakaroon kayo ng pagbabasa ng mga saknong. 15, 67 hanggang 15, 75. Mula po ito sa Ibong Adarna. Maliwanag po ba? Mabuti kung ganon. Ngayon, base sa inyong binasa, ano ang natutunan ninyo? Ginoong Luz, maaari mo bang ibahagi ang iyong natutunan?
Mahusay, Ginoong Los. Sa saknong na inyo pong binasa, ang mapapansin natin na inilarawan ni Don Juan ang kanyang nakikita sa paligid at nang makita niya si Doña Leonora. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating formal na talakayan. Ang paksa na ating tatalakayin ay ang mga uri ng tekstong naglalarawan. Ngayon, ano ang tekstong naglalarawan? Ang tekstong naglalarawan po ay isang pagpapahayag ng impresyon o kakintalang likha ng pandama sa pamamagitan ng pangamoy, panlasa, pandinig at pansulat. Itinatala ng sumusulat ang paglalarawan ng mga detalye at kanyang karanasan. Ang teksto daw pong naglalarawan ay bilang isang uri ng pagpapahayag na gumagamit ng pandama upang makabuo ng malinaw na imahe sa isipan ng mambabasa sa pamamagitan po ng mga pandama tulad ng pangamoy, panlasa, pandinig, paningin at pandama sa panghipo ay naipapahayag po ng manunulat ang kanyang karanasan at obserbasyon. Binibigyan ng diin rin po na mahalaga ang detalyadong paglalarawan upang maging mas buhay at makatotohanan ang teksto sa ganitong paraan. Nagkakaroon po ng kakayahan ang mambabasa na maranasan po ang inilalarawan na para silang mismo ay naroroon. Sa kabuuan po, ito po ay nagpapakita kung paano nakakatulong ang tekstong naglalarawan sa paglikha ng malinaw, makulay at makapangyarihang imahe sa isipan ng mambabasa. Ngayon naman ay narito ang ating halimbawa, ang bundok ng Armenia. Binanggit po sa saknong na itong bundok Armenia po ay isang puok na maganda na papaligiran ng lahat ng tanawing kaaya-aya. Ipinapahiwatig po nito ang natural na ganda ng lugar. Ang likas po na kagandahan po daw ng lugar sa pamamagitan po ng salitang ginabit na nabubuo sa isipan ng mambabasa. Ang isang malinaw po at kaakit-akit na tanawin, ipinapakita rin nito kung paano ginagamit ang tekstong naglalarawan upang maiparamdam sa mambabasa ang ganda ng kapaligiran kahit hindi nila ito aktual na nakikita. Ngayon class, nauunawaan ba? Kung gayon, ay magbigay nga kayo ng halimbawa ng tekstong naglalarawan tungkol sa bundok ng Armenia. Sino po ang nais magbigay ng halimbawa? Sige, binibining Braga. Magbigay ka po ng halimbawa. Ayan, magaling. Base po sa binigay mong halimbawa, inilarawan po dito kung gaano kasagana ang mga punong kahoy sa bundok ng Armenia. Alam kong naunawaan ninyo ang tekstong inyong binasa at may natutunan kayo. Ngayon po ay dumako tayo sa dalawang uri ng tekstong naglalarawan. Ano po ang unang uri ng tekstong naglalarawan? Una po ay ang raniwan na paglalarawan. So ito po ay ang paglalarawan na nagbibigay ng impormasyon ayon sa pangkalatang pagtingin o pangmalas. Gumagamit lamang ito ng mga tiyak at karaniwang salitang panlarawan at itinatala ang mga bagay o mga partikular na detalye sa payak na paraan. So ito po ay naglalahad ng impormasyon batay sa pangkalahatang pananaw. Gumagamit ito ng mga simpleng salita at inilalahad ang mga detalye sa payak at madaling maunawaan ng mambabasa. Halimbawa po nito, si Don Juan ay isang matapang na binata. Handa niyang harapin ang mga panganib tulad ng pag-akyat sa matarik na bundok, paglalakbay sa malalim na kagubatan, at pakikipaglaban sa mga hindi pa pangkaraniwang hayop para makamit ang kanyang layunin. So sa halimbawa po ito ay masasabi natin na ito ay karaniwan na paglalarawan dahil makikita natin na ang mga salitang ginamit dito ay mga tiyak at
karaniwan lamang para maunawaan ng mambasa ang paglalarawan kay Don Juan. Nauunawaan po ba ang karaniwan na paglalarawan? Ayan po, mainam kung naunawaan ninyo. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng karaniwan na paglalarawan? Ayan po, magaling. Batay po sa binigay na halimbawa ng inyong kamag-aral, makikita natin na ang kanyang ibinigay na teksto, ang kanyang paglalarawan ay isang karaniwan dahil hindi niya ginamit ang kanyang sariling damdamin, pananaw o sa kanyang sariling opinyon sa paglalarawan. Ang ikalawang uri naman ng tekstong naglalarawan ay ang masining na paglalarawan. So ito naman ay nagpapahayag ng isang buhay na larawan batay sa damdamin at pangmalas ng may akda. Karaniwang pili ang mga ginagamit na salita sa paglalarawan, kabilang na ang paggamit ng mga pang-uri, pang-abay, tayutay at idioma. So ito po ay ang paglalarawang lumilikha ng mga matitingkad na paglalarawan. Batay sa damdamin at pananaw ng may akda. Gumagamit ito ng pang-abay, tayutay at idioma upang mas maging makulay at maging buhay ang paglalarawan ng isang manunulat. Karaniwan po na makikita ang masining na paglalarawan sa mga akdang panitikan, katulad po ng mga tula, maikling kwento, nobela at sanaysay na may elemento ng sining. So, halimbawa po ng masining na paglalarawan ay ito. Si Doña Leonora ay parang isang bituin na bumagsak mula sa kalangitan at tumira sa lupa. Ang kanyang kagandahan ay hindi kayang masukat ng mga salita. So, makikita natin sa halimbawa na ito ay naging buhay ang paglalarawan kay Doña Leonora dahil gumamit sila ng masining na salita. Ginamit ang bituin upang ilarawan si Doña Leonora at ang kanyang ganda ay hindi kayang masukat ng mga salita. Ngayon naman po, naunawaan niyo po ba ang masining na paglalarawan? Mainam kung nauunawaan. Maaari ba kayong magbigay muli ng isang halimbawa tungkol sa masining na paglalarawan? Ayan po, mainam. Magaling. Batay po sa binigay na halimbawa ng inyong kamag-aral, ang kanyang teksto o kanyang halimbawa ay masasabi natin na ito ay masining na paglalarawan dahil ginamit niya ang kanyang sariling opinyon, pananaw at pandama upang ilarawan ang isang bagay. Ngayon po, naunawaan nyo na po ba ang tekstong naglalarawan? So, tatandaan po na ang tekstong naglalarawan ay nagbibigay ng impormasyon, naglalahad ng mga detalye sa para ang ginagamit ang 5 pandama. At ang dalawang uri naman nito, ang karaniwan at masining na paglalarawan ay pawang nagbibigay din ng paglalarawan sa isang bagay, ngunit ang karaniwan ay payak at hindi gumagamit ng masining na salita. At ang masining na paglalarawan naman ay naglalahad ng impormasyon batay sa kanyang pandama ng isang manunulat. Ngayon, naunawa na ba ng lahat? Ngayon, mainam. Ngayon ay batid ko na handa na kayo. Kaya maghanda ng kalahating papel para naman sa inyong pagsusulit. Kung may natutunan na kayo sa aming pagtatalakay, ngayon naman ay pumili ng isa sa 2 uri ng pagsulat, tekstong naglalarawan na malikhain o tekstong naglalarawan na karaniwan. So, sumulat kayo ng talata na sumasagot sa tanong na paano mo mailalarawan si Don Juan bilang isang mangingibig? Binibining Benico, maaari mo bang ibahagi ang iyong ginawa? So, magaling. So, batay sa pinamalas ni Don Juan, masasabi natin na siya ay matapang at matapat at handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal.
Si Don Juan ay isang manliligaw na tila sinag ng buwan sa gitna ng madilim na gabi. Banayad ngunit nagbibigay liwanag sa puso ng kanyang iniibig. So sa bawat kilos at pagdanalita at wagas na pag-ibig, hindi siya padalos-dalos. Sa halip, siya ay mahinahon at magalang. Laging inuuna ang kapakanan at dangal ng kanyang minamahal. Ang kanyang panunuyo ay hindi lamang nasusukat sa matamis na salita, kundi sa mga gawaing nagpapakita ng sakripisyo at katapangan. So para kay Don Juan, ang pag-ibig ay hindi laro, kundi isang pangakong handa niyang ipaglaban gaano man kahirap ang landas na naman. May isa pa uli akong katanungan sa inyo. Ano ang kahalagahan ng pagsulat sa tekstong naglalarawan sa pagbibigay buhay sa isang tauhan sa akda? Pangalawa, ano ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na buhay ng tao? Sa pagsulat ng tekstong naglalarawan, class, ay mahalaga sa pagbibigay buhay sa isang tauhan sa akda. Dahil dito, nagiging malinaw at makulay ang kanyang pagkatao. Sa pamamagitan ng maayos na paglalarawan sa anyo, at kilos, damdamin at pag-uugali. So nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mambabasa. Hindi lamang basta pangalan ng tauhan, nagiging parang tunay na tao siya na may emosyon, layunin at papel sa kwento. So halimbawa sa mga alamat at mga akda tulad ng Ibong Adarna ay tumutulong upang makita siya bilang matapang, mapagmahal, at mapagtiis. So kaya mas nagiging makabuluhan ang kanyang mga ginagawa. Sa pang-araw-araw namang klas na buhay, mahalaga rin ito dahil natutulungan tayong mas maunawaan ang kapwa, katulad sa ibang alamat. Ang mga malinaw na paglalarawan sa mga tauhan ay nagiging daan upang makakuha tayo ng aral. So, sa tunay na buhay, ang kakayahang maglarawan ay nakakatulong sa pakikipag-usap at pagpapahayag ng damdamin, at mas nagiging epektibo ang komunikasyon kapag nailalarawan natin ang maayos ang ating iniisip at nararamdaman, at mas nagiging maunawain tayo sa ibang tao. Okay, ngayon, paano na isusulat ang tekstong naglalarawan sa isang tauhan sa akda? Paano nakakatulong ang pagsulat ng tekstong naglalarawan sa manunulat at mambabasa? Ngayon, may inihanda akong gawain. Sumulat ng tekstong naglalarawan sa isa sa mga tauhan sa saknong 6,053 hanggang 6,072 ng Ibong Adarna. Para sa pamantayan ng pagsulat ng tekstong naglalarawan, sa nilalaman mayroong 25%, sa organisasyon mayroong 15%, at sa kaugnayan sa paksa ay 10%, sa kabuuan 15%. So mayroon lamang kayong 20 minutes upang gawin ang pagsusulit. Ayan. Kung tapos na, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel sa unahan. Ayan. So, paano naman sa inyong takdang aralin? Sumulat ng teksto na naglalarawan sa sumusunod. Matalik na kaibigan. Paboritong tauhan sa akdang binasa. Paboritong tauhan sa teleserye. Naintindihan po ba? Ayan, kung gayon ay hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!